Caramel. Sea salt. Caramel. Pistachio. Sea salt. We have the 100 on for $35. The limited time offer. Sale ends Sunday. Can I have a sample? It's the last weekend of our sale. Thank you. 100 truffles for $35. We have 100 truffles. 100 ang kukunin natin. It's the last weekend to take advantage. It's the last sale of the year. We have 100 truffles for $35. Oh, study. Study. Pag hanggang guhit 100 na yan, lampasan ng guhit. Sale ends on Sunday. 100 truffles for 100 for 35. So 100, 100, 50 bucks. That's $50. Ito, ano, may $25 dito. Timpula? Excuse me. Look at this red. Is it the regular? Yeah, milk chocolate. I think milk chocolate. Good. So this $50 plus 35. Dala ko. This one too. You have about 4 too many here to pick up 4, please. Penny 4. You can tell that, huh? Good job. I'm around the ball. Oh my god, there we go. There we go. We have 100 truffles. 79.10 is your total. Is that cash or card? Buy those fail whenever you're ready. Ribbon. Oh, ang bigat ah. So parang 10 kilo to ah. You want to get some bags and put your bag down? Mamimigay pa tayo. So ang bag mo, Denier. Ako naman, Lint. We're good. Ano magkaganyan? Ha? No, nalimutan ko ito. Nalimutan. Hindi ko naisip mag-video. The color. Ano tayo? Camera siya kasama kasi nilarecord niya mga birds na kumakain. Parang bird watching. Pilasan to sa cashier? Wow. Talk about last minute shopping. Next week sale na yan. It's like half price off. Doon tayo sa ano? Sa Hilders Mall. Okay. Wala na tayong maliit na mga anak eh. Umaga sa inyo lahat. Ngayon ay
I think the 23rd ng December, Sabado. It's officially winter na ngayon. Nag-start nung Thursday ng gabi, 21st. Yun yung official na winter season. 3 buwan pa bago matapos yun. Around March, I would say March 19 ang huling araw ng winter 2024 next year. Pero nakita ninyo, nakikinig nyo yun, patak ng ulan, parang fall. So parang feels like November ngayon. Feels like November, fall, Taglagas. Yep, looks like it is almost confirmed na zero chance dito sa Mid and South Ontario, sa Kalakhan, Toronto, na hindi kami magkakaroon ng White Christmas, which is, from time to time that does happen. Even hindi El Nino ay hindi nagkakaroon ng White Christmas, kasi ang official na White Christmas at least may 1 inch ka sa ground, 1-2 inches sa ground. Hindi nangyari yun, and that's fine. That happens. Sa ngayon, in-enjoy pa rin namin yung weather, kahit ito nga, sinasamantala pa rin, matagal na pagsasamantala. At pero I have a feeling ngayong sometime in January, lalo na yung February, mapapalaban kami sa snow. Itong mga snow removal guys nga pala, na may kontrata na per push, meaning kapag nag-snow, yung mga plow guys, ipupush nila yung snow aside, maklear, and they get paid. Per push ang kanilang presyo, kasi kapag maraming snow, malaki ang kita nila. Usually ang per push is a typical 6 inch, below 6 inch or pababa na snow. Typically dito sa amin $100 average, plow 120, tumaas ng 6 inch, that's additional. So a plow guys can easily have thousands of yung profit kapag winter season. Kapag may snowstorm, the more complicated yung snow, the more icy, the more na marami, the more thousands of dollars ang kanilang profit. Pero ngayon, you can see, wala. Siguro nag-push lang kami ng snow 3 times na recall ko. I do log it sa aking maliit na note. I would say 4 na beses sa akin, pero yung mga yun pwede mong iwanan at matutunaw rin pagdating ng high noon. Pero dahil yung kontrata ko hindi per push kundi per event, that means kapag nag-show up, I clear that. That means nakatali na ako sa kanila at nakatali sila sa akin. May mga kontrata rin yun na pipirmahan. And kumbaga solid yung year na yun, babayad sila. Kung konti man ang snow, kung hindi man mag-snow, then they still have to meet that agreement, that contract. Siyempre mas maganda maraming snow, diba? Kasi marami pa rin tumatawag sa akin na hindi nakakontrata, pero hey, can you clear my driveway? Yeah, sure. How much? Depende nga sa laki, pero average dito $100. So someone calls you, 10, then there you go. Kaya yun yung extra income, yun yung walang kontrata yon, pero naki-clear sila. Yung mga kontrata naman nakatali na nga sa inyo. At kung hindi man mag-snow, lakay, ba't hindi nag-snow, ba't magbabayad pa rin sila? Well, kasi hindi lang yun ang kinukuha nila, kundi yung hindi lang yun ang agreement nyo eh. Hindi lang yun ang ino-offer nyo yung pag-shovel, pag-snow blow, or kung ano paraan mo paano maglinis ng snow, kundi yung oras mo. You can't go anywhere. So, like thinking of vacation, or kung Pasko, you have to show up and clean up, diba? Bagong taon, you have to show up.
birthday ng anak ko, Valentine's Day, you have to show up. Ang kagandahan naman yon, bihira yung buong araw na mag-spend ka kasi buong araw nag-snow, na-snow. Kaya it's good. Ito nga pala yung just a quick update, say hello to sa inyo at kasi official na winter na. Again, nag-umpisa ng December 21st ng gabi, I think that's Thursday, at matatapos to, give it 3 months, March 19 ang tapos nun, next year 2024. Ang season na ito ay we call it winter 2023-2024. So yun ay December 21st 2023 hanggang March 19, 2024. Yun ang winter season. Now, ibig sabihin nun, hindi mo kailangan sundin yung official date ng starts at ends ng season ng winter. Kasi before and after that, may mga events na nangyayari tulad sabi ko, nag-snow pa rin dito, natulaw nga lang, kaya that was 3-4 cleanups. So that was around December. Minsan typically November may snow na rito, mid-November, even first week of November. Definitely third week ng November may snow na. They don't stay on the ground, pero there are times na pag na-follow up yun ng another snowfall, tapos malamig below, freezing, minus temp, then nag-stay ang snow doon hanggang mas na panibago, doon nag-accumulate sila. Ang nangyari kasi sa case natin, ibigay sa inyo sa west ay wapatakang snow, and kahit mataas siya, let's just say 10 centimeters, even 25 centimeters, pero pag consistent or almost consistent na ang temperature natin above freezing, natutunaw siya, liliit siya hanggang sa mawala na. Kaya yun ang kaya reason kaya tayo may mga snow sa ground, kasi consistent yung lamig, yung below yung minus temperature niya. Kaya doon na preserve yung mga snow. Naging hardened sila pero nandun pa rin. Tapos follow up by another snowfall, yun, doon siya nag-accumulate. Sa ngayon, kapag above temperature, above freezing, then walang matitirang snow. Yeah, that's the whole idea kaya wala tayo ngayon. Kaya we call it green Christmas. That's fine, still Christmas, di ba? Speaking of Christmas, share ko sa inyo yung binigay sa akin ng isa sa mga kliyente ko, and siguro naka-accumulate kong mga regalo sa kanila. It's still hundreds of dollars pa rin kung bibili ka sa ibibili mo to, mga chocolates, mga tinapay, mga gift cards, and I like to share sa lahat. Isa ito sa mga nagbibigay sa akin regularly, and they're very nice family. There it is. Kaya masarap magkape kasi ito yung mga biskwit, mga tinapay, lalo na mahihilig yung mga Italians, mga tinapay pang sausaw rin sa kape, and they know me na mahilig sa kape, kaya hey, there it is. Tapos regalo, ito naman regalo nila sa bunso ko, kasi yung kanilang nanay, she's almost 90 years old. Actually she's about the same age as she's over 90 years old na. Lagi siya nagbibigay ng yung bunso ko nagbibigay sa kanila ng sa nanay nila ng ang tag dito, yung pamphlet galing simbahan. Kaya natutuwa siya, kaya ito yung regalo niya. Tsaka syempre sinama na mga yan. Like to share that with you, at sana maayos kayo ngayong Pasko. Siya nga pala, may ubo kasi yung konti, kaya inimbitahan akong sabi nung ni Carlo, yung nanay niya gagawa ulit ng espresso para sa akin, have some coffee, kasi alam nila gusto ko yun, right from the scratch yung espresso nila, with this little tiny cup, diba?
And I did enjoy that years ago nung ginawa niya yun sa akin. Nung nabubuhay pa yung kanyang mister, ng kanyang nanay, yung tatay niya buhay pa. And unang punta ko doon, inimbitahan nila ako. Sabi niya, si Lenny nandito. Well, pumunta ako sa kanilang bahay. Kwento. Pumunta ako sa kanilang bahay. Tapos, alam mo naman sila, may parang Pilipino, may ingay din. Sabi niya, sandali lang Lenny. Sabi ng misis. Tapos tinawag niya sa basement si Mr. Ralph. Si Ralph, sabi niya, Ralph! Yeah! Sabi niya, you have company. Who? Lenny. Who's Lenny? Lenny! You don't know Lenny! Tapos umakyat siya. Sigawan sila. Habang umakyat, nagdadabog. Who's Lenny? Who is Lenny? I don't know any Lenny. Pag nakita niya ako, it's Lenny. Lenny, hi Mr. Ralph. Lenny. And then nag-usap kami doon. Tinapay, kape, espresso. Kita ko kung paano siya ginawa. Right from scratch, yung beans, pinakuluan, everything. Like, wow. And nakita na yung genuine kong pagka gusto nun, and yung pagka-appreciate ko talaga. And old folks, they can see that. Kung talagang genuine and genuine. And we had a great time we shared stories. Story nila, story ko. And yeah, that's what it's all about, diba? To get that, that bond, that friendship. And many years pass na hanggang sa pumano na nga si Rob. That was well, ito na yun. Again, I see my clock, my time. I'm at 12 minutes na. And again, I just want to wish you a Merry Christmas. Alam ko may previous video ako noon. I keep doing this hanggang Christmas, maybe. Everybody's busy, so I know. Hope makahanap kayo ng time para huminto at tawagan yung mga mahal mo sa buhay. Ako, hindi ko pa tatawagan ko yung mga mahal ko sa buhay pa rin, di ba? Pero yeah, remember guys, hindi lang ito about regalo, mga regalong material na bagay. Ito'y okasyon na to, at sana'y magpatuloy pa to, hindi lang Pasko, ay yung pag-alala natin sa ating mga mahal sa buhay at kaibigan. Makaalala tayo lalo na sa mga taong nag-iisa at mga walang kasama, at maging mabait tayo sa bawat isa. Alam kong minsan mapakahirap nun. May nagsabi nga sa akin, sometimes it is hard to be kind. Mas madali maging masungit, magalit. Pero I think kapag nag-practice tayo nun ay magiging madali na rin ito sa atin. Alam kong sa iba napakahirap nun, pero sana practicein lagi natin yung pagiging mabait, mapangunawa. Merry Christmas to all. Ligayang Pasko sa inyong lahat. Hanggang sa muli.